Yung tama. So ba din yan. Nagdoble siya eh. Kaya delikado. Yun o. Naghiwala siya para siyang interstate highway. Kita niyo ba? Or lap ko ng konti yan. Morning mga Chay. Morning internet. Good morning viewers. So nandito ako ngayon sa Atchison Yard para dun sa replacement ng aking windshield. Meron din ako ipapagawa sa aking trailer and aking EPU. Namamatay siya, nagsha-shutdown ng alternator pag naka-on na yung aircon. Maandar ang EPU pero pag may aircon na isa nasama, nagsha-shutdown siya. So marami akong ipapagawa ngayon. But for the meantime, shower muna tayo. Shower muna ako. Vacant. So dito isa lang ang shower na dito. Maliit lang siya. Maliit lang yung shower niya. Pero at least may shower. Okay. Kasi ano, naalala niyo yung Bisaya na taga Cebu? Nakalimutan ko na yung pangalan eh. Siya na ngayon naglo-loader dito. Siya na yata boss dito. Basta parang ikaw na yung boss dito ah. Ha? Galing mo, naglo-load ka na. Sana all. May mga Pilipino dito. Hoy! Oy, basta. Nari ka diri ba? Kape na ka? Wala pa. How long were they again? 7 what? 7.5. 7.5. 7 feet, 5 inch. 21. Ano yan? Anong load yan? Napalit to katong mga lingin nga Si Kanye, di ba? Si Rudy. Rudy, oh. Nga na po bago, sa pa? Pilipino? Korean? Si Ren. Si- Bata pa, mga Oo. 22 na siguro. Sino nagpasok sa amin? Bakit? Wala, nagsudo siya. Nagsusig ka ng yard work kapon. Oo. Pero na siya class 1. Oh, really? Oo. Kung naalala niyo to si ano? Ano pangalan mo ulit? Aris. Oh, si Aris. Ha? Kumusta ba? Basta nga ni Peg. Okay na kasada dito. Putang inang kalsada ng Winnipeg Poro Construction. Grabe dito sa payong Toronto. Si Rudy. Si Rudy pala, driver before ng FedEx. Grabe sa Ontario. Right. Winter. So gamak dito sa winter eh. Ah, nung last winter? Oo. Oh, yeah. Disgrasya Or- ko. Disgrasya ko nito. Uy, ano saman? Oo, kanang wala ni makita ang isgidap. Jackknife ka? Wala gyud mo jack na. Kapit. Na-ditch? Wala upat ka. Upat usa ka kasada lagi. Arang may upat sa ka-truck. Ano sa last winter lang? Last winter. Oh my goodness. Bungkag ahong side mirror bungkag. Yeah, delikado talaga yung ano, delikado yung Kaya ako itong Ontario kasada. Ontario na yun. Yun ang worst. Paradon man dahil sa atubangan. Wala ko bantay ba? Wala nakita. So kayong dalawa ni Aris ngayon dito.
Oh. Wala na si Kwan eh, yung road na... Tire-tire. Oh. Okay. Meron pa akong i-report yung hayop na yan nandyan, no? Yung isang driver dyan, no? Haman. 1651. Ano? Nakapark ako doon kahapon. Gusto niya, atras na ako, bilis-bilis ako pumasok ko kasi heavy haul daw siya, heavy haul. Sabi niya, that's my spot. You have take out. Sabi ko, ha? Yeah. Sabi ko, may nakasulat ba dito na reserve sa heavy haul? Ignan pa ko niya, fuck you. So, harassment and Q-line ba? Oh, yan o. Yan o. Yung truck na yun. Puti. Oh, puti. Ngayon, sa pool ka ngayon kasi i-report kita sa HR. That's harassment and bullying. Bakit ka magsiswear sa akin, di ba? Ha? Ada sa parkingan? Kaya nga, may parkingan doon banda eh. Gusto pa niyang kunin yung aking spot doon. Umabante ako. Sabi ko, sige, ibigay ko sa iyo yung spot para walang problema. Dre ka tulog ba eh? O di akong tulog. Sabi ko, ibigay ko sa iyo. Yan palang gusto mo eh. Sabi ko, yan ba nagbigay ng title sa'yo? Dahil heavy haul driver ka, yan ang nagbigay ng title sa'yo, mambuli ka. Sabi ko sa'yo, i-report kita bukas sa HR. Lapit siya sa akin, sabi niya, sorry, no. Yung attitude mo, hindi, how much more kung yung mga maliliit lang ng mga driver na, ibubuli mo lang. Baguhan. Oh. Oh, si Q-line to dati ah. Trailer. Put the other two back Ano? here, but you got to come in from the back. Di ba? Okay. Kini nga trailer sa Q-line. Yeah, binili yata niya. Gamit ko. Di ay. Owner, Q-line ba na owner of? Wala na. Inspection niya. Ha? Doon sa pag-inspection niya. Basta mga mag-drive. Ito si Rodi, truck driver to si Rodi ng FedEx. Mato ako US gapon. Hire mo sa Picas company. Ano? Saan ang company? Pens. Fence? Oh, niya hazardous material may pangarga nila so huwag mong quit week. Wakit with card. Oh, Okay. so Martes kalarga ko. So wala pa ka na bigyan ng na mag-drive? Wala yung signal. How about doon sa dapat doon nga tawag sa HR. Kay Ashlyn. Kay Ashlyn. Ashley. Siya ang driver specialist eh. Tawagi. Ako talagang overpower mo sila. Overpower mo. Sabi mo, sir, gusto ko mag-drive. Istorya, hindi pwedeng kuhan. Hindi rin ka sa'yo. Overpower sa may. O lagi? Nanawag ko dito. Tanan nila. Yeah. May paggawa ko, basag yung salamin eh. Tinamaan kahapon. Bago niyo? Oo. Tinamaan kahapon ng salubong. Bang. Tapos ngayon, pag nakaandar ang EPO ng truck, maandar siya. Pag i-on mo yung aircon, nagsha-shutdown ng alternator. Oo. Oo. Alternator. Alternator lagi. Bro, I don't know. Hindi nila gagawin yan dito kasi under warranty yan eh. Daily na siya. Ano yan eh, yung tawag doon? Yung EPO eh, yung tawag doon, yung tri-pack. So di na gagawin yan. Oo. No? Ilan ba yung load nila? Ay, ang load niya. Tulog ko. Kasi nagsusukat siya eh. Ay, takob. Galing, naglo-load na siya. Ano pala oh? Aris. Ha? Pulo naman. Puli-puli mo? At least wala na tong kuhan, demonyo. Demonyo kaya to. Ha? Demonyo kaya. Kapila may sigig away ato. Dire? Tire. Mo hindi ko ganahan ani ko dire tumulan niya. Taon ako na kung sokol atong buwaga to ganito masakit to man maluoy mo. Igna picture niya ang truck. Sa picture sumbong nito. Sumbong siya sa dito sa tawag sa opisina. Sabi niya, gignan akong opisina sa mga winkler kong gina. Gignan taka wag mo kong isin dito sa Atchison kasi napaka-road ng mga may isang tao doon, napaka-road. Tapos Tara na yung mga Pilipino ko. tapos pag parking ko na naman dyan, atas ako kasi yung papagawa ko, lapit na naman siya. Sabi niya, you feel like you're annoying. Sabi ko, yan, na-annoyed ako pag nakikita ko yung pagmumukha mo eh. Tapos pinicture na naman niya yung truck, sumbok. Sabi ko, picture yan. Sabi ko, ayaw ko makita yung mukha mo, naiinis ako. Anong reason na fire out? Dami reklamo? Nagkarig yung reklamo. Ah, Tara na ka na niya. yan. Para kasi sa boss, pati yung yung matanda dito na matangkad. Asa na yun? Yung driver. Dibid. Yung matangkad na naka-cowboy na ganyan. Dibid yung pangalan mo to. Kasi papunta ko na Alaska. Fire out. Papunta ko Alaska, kumuha ako ng mga wiper, siyempre wiper, mga ibang tools kasi papunta Alaska eh. Giignan mga kunya nga. Sinabihan niya ako na hindi ka dumaan sa Saskatoon? Sabi ko hindi. Kasi gabi na. Sabi niya hindi ka dapat kumuha ng mga gamit dito kasi para sa mga Atchison na driver. Sabi ko
Teka lang, yung bang mga parts dyan, binili mo? From your pocket? Yung mga parts lahat dyan, sabi niya, no, from Kel Osuma, bakit ka nagre-reklamo? Kung maubos yung mga gamit dyan, din si Kulay naman ang bumibili, hindi naman ikaw. Ba't ka nagre-reklamo? Kung Q-line ka na eh. Kung- Kasi siya. Kung sarili mong pocket, ikaw ang gumastos dyan, employee ka, ikaw ang gumastos sa mga parts dyan, ay, babalik ko. Oo. Pero kung si Kulay nang bumili lahat ng mga parts, wala kang karapatan para pigilan kung anong gusto kong kunin dyan kasi kailangan ko. Kumpanya ka ba? Tumahimik siya eh. Ay, ano muna ako kasi kausapin ko si Hans. O sige, sige. Ah? Sige. Ay, kwentuhan pa ni Rodi. So ito yung biak ng salamin. We're gonna start from. Ito yung tama. So ba din yan. Nagdoble siya eh, kaya delikado. Yun o, naghiwala siya para siyang interstate highway. Kita niyo ba? Or lap ko ng konti yan. Ma-feel mo yung ano, ma-feel mo yung glass na yung rough. So from here, nag-connect siya dito. Ito, two-way, tapos nag-divided highway. Then, nag-divided highway. So dito siya tumama. Oh. Yan. Baba, tapos itong isa. Tilanggal ko na yung aking lahat ng mga gamit sa front. Kasi tatanggal din naman tong windshield. Hinihintay ko lang na dumating yung magpapalit nito. Bago pa, original yung windshield, Peterbilt. Nothing? Fuck. Walang brake light. Walang brake light. May ilaw pero walang brake light. Kaya pala yung, di ba naalala niyo yung sabi ng matanda sa akin doon sa ano? Doon sa Microsoft na walang brake light yung aking likod. So wala nga. So yung aking tigil ngayon dito sa Atchison ay again napaka-progressive, maraming nagawa sa truck. Papakita ko sa inyo. Meron akong pinabago, may pinamodify akong mga konti sa likod para yung aking truck, yung aking mga chain ay mailipat yung bigat doon sa trailer. Let's go. So yung aking chain before nandito. Mahaba na aking wire eh. So nandyan na aking chain before. Then pinagawa ko rin tong aking, kasi naggasgas siya dito. Okay, nilagyan niya. Yeah, that's good. Nilagyan niya. Kasi ito nag skin to skin. Kaya yung hangin, siyempre pag nakita ng TOD yan, dahil ito nasira eh. Ngayon, ito ay pumapalakpak dito sa, nagra-rub siya dito sa airlines. So pinabago ko linya. And that's one point. Ito napalitan din ang bakal. 2. And then ito yung nagustuhan ko. Dahil ito yung gusto ko talagang mangyari, na lahat ng aking chain nandito sa tri-axle. So nandito na siya nakalagay. Kunting ano lang naman yung tawag doon. Pinalagyan ko lang ng chain dito na 1/2 inch. Pinawildingan ko. Yeah, para maka-hook up ako ng aking 1 inch or 1/2 inch ito na maliit. So pati dito nilagyan din. And so on dito sa gilid and dito. Yung sa gitna hindi na. Ang gusto ko sanang mangyari din kanina, lagyan ng konting bakal para lang mag-hold. Pag mag-brake ako, mag-hold siya. Hindi siya magpo-push forward itong mga chain. Kasi yan lahat mga chain yan eh. So dito lang na side ang nalagyan. Yung dito kasi hindi ko na pinalagyan dahil okay naman dito. Pwede ko ikabit dun sa mga butas. Okay. Then mga extra na damage kahoy. Kasi you'll never know, may mga load, mga surprise na load na kailangan mo ng mga damage. Kaya yun. And yeah, again, yung brake light okay na. Okay na yung brake light. Gumana na daw.
So malinis na yung aking likod ng truck. Ang hihintayin ko na lang yung aking windshield na darating. Diba? Linis na. Okay, yun na lang. Paano ko siya malilinis na kikintabuli? Yun na lang yung aking gagawin. So anyway, sobrang init guys. Plus 35 yata. Then kahapon, kagabi, may problema yung aking alternator sa EPU. Pag once umaandar yung EPU, tawag dito, umaandar siya pag naka-on. Pero pag once na i-on mo na yung air condition, nasi-short siya. So nakalagay doon alternator ang problema. So ang truck kasi, ang Tri-Pack ay under warranty. I don't know ilang years ang warranty ng Tri-Pack sa Thermo King para gagawin. So hindi gagawa itong taga-opisina ng aking alternator sa EPU dahil nga under warranty siya. So kailangan siyang dadalhin sa Tri-Pack, o I mean sa Thermo King. But the problem is, kung dadalhin mo kasi dun sa Thermo King itong EPU mo, meron pa kami mga truck dun sa Thermo King na nakaset down, na hindi pa tapos, na hindi pa nagagawa, mabagal. I don't know kung sobrang busy siguro ang linya ng Thermo King, so hindi pa nagagawa yung mga truck ng Q-Line doon, na ang problema din ay EPU. So ngayon, hindi ko na muna siya dadalhin doon sa Thermo King kasi meron kaming load tomorrow. Okay, malilate kami sa aming load. Hindi ako sure kung matatapos yung aking EPU ngayon, but meron akong technique kasi sobrang init nga, no? Hindi naman technique, alam na ito ng mga driver. Baka siguro sa Amerika ko na siya ipapagawa yung Thermo King, kasi kahit saan naman sa Amerika, Canada, under warranty, gagawin nila yon. Like example, naka-reset ako, or ito lang talagang problema, or laging may or. So now, para magkaroon ka pa rin ng aircon sa loob ng truck kahit wala kang EPU, gagamitin mo yung idle. Yung idle, yun ang piniprevent ng company na magka-idle ka, kasi nga merong nilagyan nila ng EPU para maka-save sila ng consumption ng diesel. And wala ka namang option. Siyempre sa sobrang init, matutulog ka ba sa loob ng truck? Dito sa Canada at America na sobrang init. Sa Pilipinas okay lang, nagsusurvive yung ating mga kababayan, ating mga super trucker dito sa Pilipinas. But well, bagong truck man, so bakit ka magtitiis sa init, no? May aircon naman. So ang gagawin, kagabi ginawa ko siya, re-release mo lang tong parking brake. Basta make sure lang na pag-release mong parking brake, hindi tungo ang truck. Baka didiretso, no? Baka aabante, baka gagalaw. Make sure lang na nasa patag siya, or medyo naka-incline siya ng konti, incline ng konti, na yung kanyang trailer tires ay nasa gutter, nakasampa dun sa gutter, para gabi-gabi umaandar pa rin yung truck, umaano pa rin siya, na meron ka pa rin aircon. Kasi pag once nirelease mo yung parking brake ng truck, hindi namamatay yung idle. So kagabi nasubukan ko siya, hindi siya namamatay, tuloy-tuloy yung andar ng makina, but pangit siya para sa engine life, sa diesel consumption, na umaandar siya na walang pressure, na parang ano lang, nag-idle lang. So wala akong option, but kailangan kong gagawin, dahil para makatulog ako ng maayos sa gabi, lalo pa sa tanghali. Sa tanghali okay lang, kahit tumatakbo ka, meron ka namang aircon. But once naka-stagnant ka na, naka-steady ka na, like call for a night or weekend, wala kang option kundi paandar rin talaga ang truck. Andar ang EPU, sabi ko nga, andar ang EPU, but pag pinaandar mo yung aircon, after 5 minutes nagsha-shut off yung alternator. So may problema yung alternator nila. Pero try kong tawagan ngayon, kung ma-fix nila ngayon, na gagawin nila ngayon, din pupunta ako. Pero kung hindi, sasabihin lang hindi, sa Amerika. Sabi ng head mechanic dito, dahil nga naghihintay ako ng aking windshield replacement today. Sabi niya,
Ano bang gusto mo, bad or good news? Sabi ko, kahit ano. The bad news is hindi mapapalitan ng windshield ngayon. The reason? Napiak daw yung windshield na dapat dadalhin dito. Siguro pagkarga, na-damage. So hindi mapapalitan ng windshield yung aking truck. The good news is bukas pa daw. Sabi ko, hindi ako maghihintay dito sa Atchison Yard for until tomorrow na naman. So magdadrive ako all the way hanggang sa Flying J, Sherwood Park, kasi kailangan talagang palitan yung aking windshield. So alang maghihintay pa ako dito for until tomorrow, no? Sa yard. So magdadrive ako doon. Then ngayon, dahil may load kami at 5 o'clock, kailangan nandun na kami sa service battalion para mag-load ng tangke ni Gera. So pupuntahan nila ako doon sa Flying J. Doon nila papalitan yung aking windshield. So today, nothing. Walang mangyayari. Natanggal ko na yung mga kailangan tanggalin, yung mga tawag dito, mga ilaw sa taas dito, then yung camera tanggal ko na. Pero walang magagawa dahil nga bukas pa. Nabiak daw, damage sila. So pupunta ako sa Sherwood today. Nandun din si Ken, si Manoy, kasi kasama ko siya sa pagload. 8 kami na truck na maglo-load ng military vehicle papuntang Kananaskis. So drive ako doon para magkita kami, and then mag-grocery pa ako. Kailangan ko pang ano ng aking mga gamit. Wala nga akong ulam na dala, di ba? So walang nangyari sa windshield for this day, pero meron namang nagawa sa sa likod, sa brake lights. Wala. Personal conveyance lang. You have 13 hours and 0 minutes of remaining drive time. Tara. Hey, shoutout nga pala kina Aris tsaka kay Rudy, yung mga, at saka yung anak ni, kalimutan ko pangalan ng bata na yun, na-meet ko na siya eh. Anak ni Cyril, na truck driver din dito sa Canada. Nandito rin nagtatrabaho, bata pa, 27 years old, merong class 1, pero nagtrabaho as ano muna ngayon, yung yard work sa Q-Line. Tatlo silang Pilipino dito na nagtatrabaho as yard work. Continue 500 meters to the end of the street, then turn left.
Tama gini mo space gini, kurata gini mo na eh. Diya, you could believe me ba? Baan gini mo space. Diya ka. Andar po tra ko, problema na. Diya ka. Balik-balik pa sa dyan. Wapo kaya ka. Wapo kayo? Di mo bagay ang Peterbilt. RJN. So, gawad na sila. Liwat man nila. Sobrang ako. Birds. Hinlo kayo, hinlo. Ang pagpupaman. Hindi na ako mag-apply ko, hindi na ako mag-apply brake para andar. Oo, ganit. Atras mo siya. Sabi na kung niliho ko, ikaw na yung dagan dyan. Kumaanan ako eh. Woo! I wanna know, have you ever seen the rain? Amo. Okay kayo. Wapo kayo. Musta mga noy? Mingaw mo ko ni mo noy? Ha? Long time no see. Oo, makamingaw siguro na ako siguro. Aw. Oh, di ba? Kaputangan lang ako kadina eh. Okay ba? Lead ko na no? No, okay. Di bigis lang una mo sugot. Ayaw nila. Hindi ah. Dapat nga paputangan pa dito oh, para di siya mo abante ba? Dili mabante. Yeah. Pero okay na siguro. Dali ra magay gitakar ko na. Oh, kita pa gani. Ay, butangan lang tagkuan dire kaning kuan ba? Babag bitaw dire. Bakal. Bakal lang to para pag break na ko. Sulbar ba, no? Oh, angle. Para di lang siya mo bante. Pero okay na siguro no? Tangan no. Nana ko kuan. Wapo kayo. Okay kayo. Limpyo nang sa likod. Sige to yung halak ko. Ha? Yung mga chain ako po ibutan ni dia. Asa chin? Ngono na yung chin mo? Naikan box. Oh, katong kuan tumpulang dagko. Oh, Pwede ba ito? pwede kayo. May bagal ko bro. Yeah, ready na ka magkuan? Sundalo naman ta. Okay. Yes, sundalo. Karga namin sundalo nga Kami kami. karga. Ato na may grasya. Ato na may grasya guys. Woo! Uyag ulat ito eh.
Okay, pagkaon ko niya guys. Oh. Gutom kayo guys. Okay, pamahaw guys. Pamahaw ko na ito. Gulay-gulay mi guys. Ano man gulay-gulay mo ta? Borderline. Tagam lagi. Ah, Nga high blood. pag high blood mi guys ba niya. Karon kani pampadagdag mi gyapon sa dugo. Ha? Pampadagdag mi gyapon ni. Ano ba? Pang anemic mi di ba? Sige lang. At least nga. Kung Ha? mahuman. Ayaw po. Bulok mo ka. Ayaw Ha? po. Ayaw. Bulok na ka na eh. So kumusta ba ang kuan? Kumusta man ang Camping? Oh, camping na po next week. Camping, sige na sa camping. Ito Sige, ba sa mo na eh? camping. Pag-vlog yan eh. Namin karon sa sa Sherwood Park Flying J. Bawal na din ni karon, no? Bawal na ni karon mga birds kay naay bagong kwan. Balaod sa state California Mart. Bawal ni siya. Pero dapat darto ram siguro sa west. Sa North Dakota, minsan wala. Eh kung di ta nila ni baligya kung bawal ni sa truck stop, di ba? Pero paano na nato kay Ayun, hindi mo nga matug California. bisig, Ko. ha? Bisig ko na sa ubang state. Virginia, bawal. Sa Virginia? Yeah. Kani? Mo ba? Virginia, Connecticut. Connecticut dito ang inyo sa mo, letter C, Connecticut niya. California. North Dakota, wala. Sa gulay. Okay ra? Dami no? Wala yan. Di Hindi ka ka rin sa Cebu City. Oh, bawal kang munggos eh. Pila mo na siya. Ano ba? Bayaran na ako. Ha? Bayaran na ako. Gusto ka na? Bayaran na ako. Gusto lagi ka? Dili. Pagkaon mo ko naman, pila man eh? 15? O kuan man eh kaning VIP treatment. Man siya. $50. 50? Uban na putani. Anak na si Trevor nga. Uyog na ko ni si Ken at saka si Mark. Di. Kay victim kini ko. Di yun. Isumuhan na niya sa kuha guys. Ako na guys. Muna yun nga. Sige tagkuyog. Dila ako baka sige sumhan na bitaw ka sa ko ah. Ha? Di nakaganag ko sa mo ba. Dan kamo itudlo niya guys nga. Isumuhan na ko. Isumuhan na siya. Eh ikaw eh. Kasi ikaw ba di nakaganag kuyog. So naka magsulo. Pero naman, hindi na kunin mo. Na may biyahe ugma. Pero ang kuan pa na siya. Aning paadto may kuan. Kaya na sikis daw. Nga pala. Yung nag-send sa akin lang about sa steering knob. Yeah. Sa BC bawal. Sa BC? Yeah. Meron silang law na kailangan talaga naka full control ka sa steering. Full control naman akong nana. Yeah. Ngayon, sa BC bawal, sa Ontario wala nakasulat, Manitoba wala, sa Saskatchewan wala. Tanan ako gabi. Tininan ko lahat. I think sa California meron siyang law na bawal. Pwede yung steering knob ay turtle style. Kita mo yung sa akin na blow na parang ganyan, pero nakalubog siya. Nakalubog siya diyan. Nasa dre. Pita. O nakatago. Tago. Kasi nakasulat naman sa rules ng Amerika, malaking tulong siya sa driver lalo pag maneuver. Oh, maneuver. Pero kung ganyan na nakawanhan ka lang, aasahan mo lang yung steering knob, bawal yun. Kailangan doon naka full control ka, hawak sa manubela. Din yung sa akin, binaba ko siya doon dito. Wala siya dito sa yung sa side, di ba? Diyan. So, gunit kong manubela narin sa gamito na ako siya kanang matras. Pero Virginia, nakasulat to Virginia, Connecticut. Ganda ka din kasi hawakan eh, di ba? Yeah. Oo nga, tama ka naman kasi kung mayroon to, hindi ka nahawak dito. Isa na lang kamay. Yeah, yun nga, wala siya full Wala, control. wala ka ng Ay control. nakasulat sa
ano sa law ng US na kailangan full control sa BC, kailangan naka full control ka sa steering. So ano siya, meron siyang law sa BC, British Columbia. Pero kung ato ka British Columbia, tanggalin mo lang din. Tanggalin na talaga to. No? Pwede mo siya ilipat doon sa baba. Ikot pa naman, ha? Pwede mo ilipat Ikot sa dito, baba. no? Yan, sa pinakababa. Huwag lang dyan sa, Pinakababa. hawakan mo talaga na 9, di ba 3-9 yan? Oo. 9-3 pala, 9 saka 3. So huwag dyan. Dito siya sa baba, pwede siya. So mga ibang states, wala siyang bawal. O walang rules na... Sa Iowa. Iowa, wala. Sa Iowa to Virginia, bawal. California, bawal. California. Kaya binasa ko lahat yung yung about sa steering na. Georgia, wala siguro. Wala. No rules. Sayang. Sayang. Wapo kina yung steering na niya. Buto-buto ko lang. Bug. Kita mo yung mga barrel niyan. Pero nag-enjoy ka naman sa camping mo. Oh, enjoy. Ha? Oh. Kubanta sunod. Ayaw na mag-camping guys. Tapos na daw siya. Tapos na sa bundok mag-camping. Yung camping kasi sa army, wag yun siya ka ng actual yun ba? Actual gid siya. Kami itong walang tindahan. Survival ba? Survival gid. Yeah. Nung ganahan ko atong natong camping ko sa hamok na maganya gaduyan ra bitaw ka. Sa tao tumahop, sa tao ganang hammer. Hamak. Nakahamak ka lang para kang yung kalapate. Daghang gyud kadalon. Marami kang dadalhin ba sa camping? Oo, kasi mga yung gasol niyo. Oh, gasol. Silane. 3 yung gasol ko eh. Oh? Oh. 3. Ubos yung 2. Paano pag ganang heater niyo gagamitin ng gasol? Oh, gasol din. Hindi siya nakakasira? Di man. Eh, Yeah, sir. Eh, nung nag-camping kami, malamig-lamig. Talagang every night, nag-heater. nag-heater gamit ang gasol. Oh, Pagluto, gasol din. mo. Propane tawag, propane. 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 Mahilig kasi siya sa camping. Yeah, camping. Mga anak ko kasi hindi mahilig sa camping. Siguro hindi rin sila nasanay. Hindi ko sinanay na mag-camping nung kabataan nila. Bukod na gulo. Daming lamok eh. Ano na rin? Sige. So guys, again, naami karon diri sa Kwan. Nandito kami sa Atchison, sa Flying J. Kasama ko ulit si Ken sa biyahe. Yung aming load tomorrow ay isang military truck, Lab 6.0. 8 kaming truck na pupunta, maglo-load. Bukas, dito lang malapit 16 kilometers sa Edmonton, sa airbase, sa service battalion ng mga military, Canadian Armed Forces or Canadian Defense, ganun. So 8 kaming truck and malapit lang dito, 16 kilometers. Then hindi pag load namin ng sasakyan ng military truck, hindi kami pwedeng tumakbo ng ganitong oras na maliwanag pa kasi ayaw nila ipakita yung pag-transport or pag-haul or pag-transit ng mga military truck papunta dun sa ibang camp. Malapit lang, 5 hours drive, then that's it. Babalik ulit kami ng Edmonton. Pagka-unload ako, babalik ng Edmonton dahil maglo-load ako, papunta naman ako ng Georgia. Papunta ako ng Palmieto, Georgia. Dati sa pinuntahan ko na yan before. This is my second time na babalik ulit doon. Ang oras ngayon ay 9 o'clock na ng gabi. Pero napakaliwanag pa. Napakaliwanag pa. Ayun, at least namatay ng ano naman eh. Kasama ko uli si Ken sa biyaheng ito. Pero isang biyahe or dalawang biyahe lang siya kasi mag-off na naman siya. May vacation. I mean camping. So paano? Tatapusin ko ng video, bibitawan ko na kayo, and I'll catch you guys next time sa aking vlog. Daghang salamat. Pag-amping mo tanan, good night.